State of calamity na nga dahil sa tagtuyot, nasa state of power crisis pa. Yan ang magkakambal na problema ng Occidental Mindoro na target solusyonan ng Pangulong Marcos sa personal nitong pagbisita sa lalawigan ngayong araw. Narito ang ating balitang A to Z. May nagbuwis din po ng buhay, may mga nagpakamatay dahil sa sobrang pagkalugi. Nagpapasaklolo na ang lalawigan ng Occidental Mindoro sa national government dahil sa matinding epekto ng El Nino. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, tuyong-tuyo na ang kanilang mga palayan at ilog dahilan ng matinding kahirapan sa lugar. 67% of our land area with standing crops had been affected by the severe drought. 20% had been completely devastated. This resulted to more than 900 million pesos in losses. Bukod sa naunang deklarasyon ng state of calamity dahil sa El Nino, naharap din sa state of power crisis ang Occidental Mindoro. Sa ngayon, nasa emergency power procurement ang Island Province dahilan ng napakataas na presyo ng kuryente na siyang pahirap din sa sektor ng agrikultura. Umaabot sa 20 pesos ang singil sa kada kilowatt hour na kuryente doon, halos doble ng 12 pesos lang na singil ng Meralco. Iisa lang po ang aming power provider at pag may problema siya, nagba-blackout po kami dito. Sa ngayon, wala po kaming mga cold storage dahil nga po napakamahal ng kuryente. Ang aming pong mga gilingan, rice mill, iba pa pong post-harvest facilities ay hindi na rin tumatakbo, yung iba po ay nagsara na. Ang aming mga fisher folks affected din po dahil kailangan din namin ng maayos na supply ng kuryente para po sa mga yelo. Kanina, personal na bumisita doon ang Pangulong Marcos at ang kanyang gabinete, bit-bit ang pangakong tutulungan ang lalawigan. Ilang buwan na yun, maglilimang buwan na nang walang ulan. Kaya hindi lamang dito pero sa buong Pilipinas, yan talaga ang naging problema. Kaya sinama ko na lahat ng mga secretary, cabinet secretary ng iba't ibang departamento na makita nila kung ano talaga ang pangangailangan, kung ano ang kailangan gawin. Bukod sa agarang ayuda, kasama sa plano ng pamahalaan ang konstruksyon ng bagong dam para sa irigasyon, gayon din ang solar-powered post-harvest facilities. Mr. President, this morning pala napag-usapan na namin, that's the one thing I asked you. So I just gave an instruction this morning to our RD that nagagawin na namin solar cold storage. So lahat ng mga interventions natin ngayon moving forward sa DA, is solar power irrigation and solar power cold storage for high-value crops. Ayon pa sa Pangulo, bahagi ng long-term solution ang pagkakabit ng Oriental at Occidental Mindoro sa power grid gamit ang submarine cable.